Okay, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood dyan. So, ayan, kahapon, kung saan ay Duterte siblings ay nagbisita po kay Tatay Digong, kung saan pinasaya at nagkwento mismo si BP Sara kung saan ang saya-saya daw ni Tatay Digong dahil maraming nagsasalita, nagkukwentuhan, so medyo magulo daw yung usapan. Kaya as a family, kung 'di ba, kung magkakita-kita po tayong mga kapatid, mga kapamilya, talagang medyo magulo talaga yung usapan. So yun, doon masaya si Tatay Digong at yan ang binalita ni BP Sara Duterte kahapon. So ngayon, mayroon na naman siyang ibabalita natin. Ito ay bagong-bago, fresh na video galing mismo sa Netherlands, The Hague, kung saan mayroong consultation na libre si BP Sara na ibibigay sa admin. So ito, huwag na natin patagalin. Panoorin natin, guys. Kung ano ito, panoorin nyo. Later. See you! See you! May interview ka karon or later na lang? Later na lang, VP? Or, okay. Karon na lang. Karon na daw. Karon na later. Niabot na sila. Wala pa, ikaw pa yung pinaka-bago, ma'am. Impromptu ka siya, ma'am. Thank you so much, VP. How are you today? Yes. Una ang pasalamat ko sa inyong lahat dahil nandito kayo para kay President Duterte. And patuloy pa rin yung pagdarasal nyo para sa kanyang kalayaan. At patuloy pa rin yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanyang kalagayan ngayon. At I'm okay, wala mang problema. VP, what is your reaction to the reaction of the palace through Attorney Claire Castro doon sa sinabi mo na si President Bongbong Marcos daw ay allegedly, yung sinabi mo hindi pa allegedly, 10:30 pa lang umiinom na po. Sabi niya wala po daw katotohanan yung statement po ninyo, VP, coming from sinabi niya na fake news information daw. Unang-una, wala naman si Claire Castro doon noong nagkita kami ni dating Pangulong Marcos. I'm sorry. Again. 2 years na lang. I'm sorry. Unang-una, wala naman si Claire Castro doon nung nagkita. So, ayan, guys. So, una-una, wala talaga si Aling Claire doon. So, siya yung fake news. At pangalawa, hindi sinabi ni BP Sara na nag-iinom si Bongbong Marcos. Amoy alak po. So, ayan. Aling Claire, ikaw yung fake news. So, abogado ka pa naman. Kita kami ni BBM. At pangalawa, wala naman ako sinabing nag-iinom siya. Sinabi ko, amoy alak siya ng alas 10 ng... So, ayan. Klaruhin natin ha. Amoy alak. Hindi sinabi ni BP Sara na nag-iinom ng alak. Aling Claire, shout out sa'yo. Umaga. 10:29 to be siguro more specific. Mga ganong time yun eh. Sabi pa niya, pala niya, ma'am, is amoy alak pala, hindi pala nag-iinom. Sorry, just to retract my statement. I'm sorry about that. VP, what is your opinion doon sa pagkawala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya? Do you have an opinion about that? Wala akong comment sa ni General Torre. Ano bang tawag doon? Pagtanggal? Removal. Uy, nakita na naman tayo dito. Okay, yung kinausap ni BP Sara dyan, si Banat Bay. So, kasi nandyan ngayon si Banat Bay sa Europe, especially dyan sa The Hague, sa Netherlands. So, nandyan siya. Anytime na meron nagbibisita dyan, yung mga Duterte family, nandyan siya sa mga nagko-cover sa SNNI. Okay? Tuloy. Di ba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Councilor Moca. Japan po, yung Japan. Next month yun? Opo. Oo, sa September. Pero sabi niya Kuwait eh. Sabi niya punta ka daw Kuwait. Tapos
Ngayon ko lang naalala. Pero tuloy ko yung Japan nyo. Yes, tuloy yung Japan. Na-set na yun ng Filipino community. VP, on another question, Yes. what is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy and Senator Risa Hontiveros already made a statement na dapat mag-cooperate daw yung Philippines? Well, unang-una, nasabi ko na yan lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, no, as early as the time na nag-privilege speech si Migs Nograles about the franchise. So pumunta ako kay Pastor Apollo Kibuloy, and then sinabi ko sa kanya yung nakuha namin sa loob ng House of Representatives. So the plan noon was a franchise first, and then next is local cases para mahuli siya, and then dismiss the local cases, and then turn him over to the United States government for extradition. So alam yan lahat ni Pastor Apollo Kibuloy as early as the time, the moment na nag-privilege speech si Migs Nograles at the time. So, ayan. So, alam na talaga ni Pastor yan yung mangyayari sa kanya, dahil isa sa mga nagbalita sa kanya ay walang iba, si VP Sara Duterte. Yan po ay galing mismo sa Kongreso. So, ayan. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, guys, maingay naman ngayon ang Kongreso. Hindi sa flood control, kundi sa pag-imbestiga sa extradition kay Pastor Kibuloy. So, wala. So, alam na natin yun, guys, dahil yan po ay plano talaga nila. Wala silang plan imbestigahan yung flood control na kung saan napakalaking issue. Ito'y talagang pagtatakpan nila yung issue ng flood control, mga kababayan. Kaya iba na naman yung inaatupag nila. So, huwag tayo malis doon, mga kababayan, dahil yung issue talaga ngayon ang flood control, na dapat ay huwag tayong mapadala doon sa sinasabi ni Marcos, President, na angry. Galit daw siya. Pero ang tanong, ang sinabi ni Auntie Claire, kakasuhan. Ano ba yan? So, plain lang yung kanyang statement na dapat makulong at managot. So, kayo, sa tingin nyo, ano yung gusto nyo mangyari dyan? So, ayan guys, huwag tayo pali sa issue. Ang issue ngayon ay flood control. So, okay, tuloy, VP. Do you think karma yung nangyari kay Torres, since siya yung dahilan kung bakit napunta dito si PRRD at saka si Pastor Kibuloy nakulong din? Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi, no, kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas, and then 85 days later nandoon ka sa baba. Ganun. Grabe, nakakatawa naman yan. 85 liters, nandiyan ka na sa baba. Sometimes sa taas ka, after 85 liters, nasa baba ka na. So, shout out kay Tori, no? 85 days later. Talaga nakakatawa talaga ito pag si VP Sara yung magbabanat ba. Ma'am, okay ba? Yes. Ma'am, malaking issue po ngayon ang corruption sa bansa, lalo na ang pangingialam ng mga congressman sa pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo
kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So ayan, napakaganda ng consultation ni VP Sara, ha? Okay, makinig po kayo dyan sa Malacanang. So, libreng advice na yon sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Sige, next. Last na lang, ma'am. Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusang problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultations experts? Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin. Ano ba yung sunod sagot doon? Yan, ano ba Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization, so kailangan sumusunod din yung flood control projects tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga huy, ayaw ko ninyong biyahe, Last question. yes. Last question. So Okay. pagdating doon, So, ayun guys, no, ayaw ko nyo biyahe. Ibig sabihin, huwag nyo kong iwan. Dahil, kung mapapansin nyo guys, medyo maingaw sa background audio natin dyan. Kasi nandyan na si Basti Duterte, nandyan na rin si Pulong Duterte, at nandyan na rin si Ito Duterte, kung saan papasok na sila, kung saan iiwan si VP Sara. So, kaya nagsabi siya, huwag nyo kong iwan. So, ayan. So, at na-translate natin guys, dahil para maintindihan nyo lalo. Okay. lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased kasi hindi naman kami ang gumawa nito eh. Kumuha kami ng consultants, international experts to help us make that plan based on their experiences. Yes. Ma'am? Magkano singil per hour ng consultant? So, ayan, nakikita natin sa likod na si Duterte, ayan, papasok na. So, ayan, magkano daw singil?
sa consultation para sa admin. Tag ng administration na ito. Magkano mga consultants nila dyan? Milyon-milyon yan, di ba? Sabihin nyo sa kanya. Okay. So, ayun guys, that's it for today guys. Napakinggan na naman natin yung mga bagong update, bagong banat mula kay VP Sara Duterte, kung saan napakalupit talaga ng VP Sara natin guys, no? Talagang pag bumanat talaga ay sapul, sagad sa buto. So, salamat sa inyong panonood guys. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share ang video ito. Peace out.